Maraming sabi nito. Let's turn the Bibles to John chapter 1. Tuloy po natin ang ating exposition of the book of John. Before, ay nasa verse 6, there was a man sent from God. His name was John. Who is John the Baptist. Kasi ng Panginoon sa Kasi, anak ni Zacarias at ni Elizabeth. Siya po ay isang Nazarite. Maka kanyang buhay ay nakatalaga para sa Diyos. Paris ni Samuel, ni Samson. Samson was also a Nazarite. Ito po yung mga nakatalaga ang buhay for a special purpose of God. Palagay niyo po ang Panginoon ito sa Nazarite. Hindi siya Nazarite. Nazarene. Bakit siya tinawag na Nazarene? Dahil siya po ay doon lumaki sa Nazareth. So, mahirap isipin na mahaba ang buhok ng Panginoon. Pagkagaya ng mga nakikita natin sa mga picture, di ba? Na mahaba ang buhok. Kung Nazarene Nazarite sa ng Panginoon, so pwede yun. Pero hindi niya ako siya Nazarite. Ito ay Nazarene. Ang Biblia nagtuturo na ang malamang may mahaba buhok, mahalay sa Diyos. Man has long hair is abomination. Is abomination unto the Lord for a man to have long hair. So, hindi po Nazarite ang ating Panginoon. John the Baptist was a Nazarite. Ito po ang ating masasabi kay John the Baptist. Siya po ay hinulaan sa Isaiah 40 verse 3. Kumain po natin yung Isaiah 40 verse 3. Isaiah 40 verse 3. Kaya nga nung pinagtatalunan, di ba? Mga tao sa New Testament, sino ba siya? Ito ba yung tao na yan? Sumisigaw sa ilang? Siya ba yung Mesiyas? Pinakapagsabi, hindi. Siya yung boses na sumisigaw sa ilang. Isaiah 40 and verse 3. How the Lord hath brought it and done according as he hath said, because we have sinned against the Lord. Mali yata, no? Isaiah, ako, nasa Jeremias wala ko. Isaiah 40 and verse 3, ito ang sabi, the voice of him that crieth in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So, ito siya herald, forerunner ng ating Panginoon. Pero pag isang hula sa kanya, no? Sino nakakala? This is the book of Malachi. Tinawag din siya ng Elias. Anong chapter yun? Malachi, Kapitulo 3. Malachias, Kapitulo 3. Sino yun? Si John the Baptist. Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way of the Lord before me. And the Lord, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. It was John the Baptist. Kaya po ang dalawang bulan. Kung kay Juan Bautista. Ang kanyang magulang, si Zacarias at si Elizabeth, Luke chapter 1, verses 5 to 24. Ito ang record ng kanyang mga magulang, no? Luke 1, 5 to 24. At ano po ba ang masasabi natin tungkol kay Juan na magbabautismo? Siya po ba New Testament prophet or Old Testament prophet? In between. Same answer yan. Basahin natin yung Luke 16:16.
16:16. Ano ba siya? Old Testament, New Testament, o in between? Initially, isipin natin, New Testament natural eh. New Testament siya nabanggit eh. Pero iba ang sinasabi ng Biblia. Lucas 16, verse 16. Ang sabi, no? The law and the prophets were until John. Ngayon, ano ba yung law and the prophets? Kung sinabing law and the prophets, ano yun? Old Testament na sinutukoy doon. So hanggang saan daw po ang Old Testament? Until John. Until John, sabi natin, John the Baptist. No, John the Baptist. So, ano po natin i-describe si John the Baptist? He was an Old Testament prophet with a New Testament ministry. Ano ang pwede natin gawin pag-describe, no? Yan ang pwedeng paraan yung pag-describe kay John the Baptist. He was an Old Testament prophet with a New Testament ministry. Sabi ng Biblia, no? Hanggang John, hanggang kay Juan, ang mga utos, ang utusan at ang mga propeta. The law and the prophets were until John. Hindi ko po naunawaan nito, no? O hindi kong lito. Ang sinasabi na ang propeta hanggang kay Juan lamang. No? Samantalang matapos si Juan, meron pa naman mga propetang nabanggit. Ano ba yung mga ibang propetang nabanggit sa kanya? Maliban kay Juan. Sa New Testament, ha? Si Agabus, di ba? Si Agabus, sa Acts. Tinawag din ang propeta niya. No? Certain of the prophets, sabi sa Ephesians chapter 4, no? He gave some evangelists, some prophets, some pastors, and teachers. So meron po mga prophets, pero bakit sinabing the law and the prophets are until John, tapos after John, marami po palang ibang sumunod. Tinutukoy mo doon, yung prophet ng Old Testament, you know? So, John the Beloved, John the Baptist was an Old Testament prophet, pero kanyang ministry sa New Testament. Okay? So, paano po namatay itong si John the Baptist? Yan. Na-record po yan sa Matthew chapter 14. Paano siya namatay? Dahil sa isang magandang sayaw. Nakakamatay pa rin magandang sayaw, no? Ano kaya tukol doon, Brother Charles? Kaya siguro yan, no? Nag-look. Dahil yan siguro si Salome, no? Lasing na kung si Haring Herodes. Siguro sa kalasingin niya, ano malabas sa ibig niya? Sabi niya, sige, iha, sabi niya, humiling ka sa akin, kahit kalahati ng kaharian, ipagkakaloob sa'yo. Itinanong niya yung nanay niya, Nay, ano bang ihilingin ko? Sabi ng nanay niya, si Herodias, hilingin mo yung ulo ni John the Baptist. Bigay sa'yo sa isang pinggan. Kasi pala ang istorya niya, kaya nakakulong si John the Baptist. Kasi dinuro-duro itong John the Baptist, yung hari. Sabi niya doon sa hari, kay Herodes, hindi tama sa'yo na yung asawa ng kapatid mo, kukunin mo para maging asawa. Mali yan. Na-offend itong hari. Dahil, mo, dinaming tao, pinagsasabihan siya, no? Dinuro-duro siya. Sabi ni John the Baptist, it's not good for you to take your brother's wife. So, binalanggo siya. Kaya nung nagsayaw itong si Salome, dahil birthday, no? Birthday yun ni Haring Herodes, kasalukuyan nakabilanggo si Juan Bautista o si John the Baptist. Itong si Herodias, mukhang kursunada rin si Herodes. Kaya nung sabi ng anak niya, dalawang iilingin ko na ulong ni John the Baptist para makahimik na yan. Jadi masakit man sa kalooban ni John the Baptist dahil ginagalang ko si John the Baptist kasi ang tingin nila kay John the Baptist talagang propeta. At marami nung pinikilala kay John the Baptist na propeta siya. Pero wala siyang magawa dahil salita na siya, marami na kanin sa sinabi niya, palabra de honor, nga wala siyang magawa kundi pinapugot niya ang ulo ni John the Baptist, pinagay sa charger, hindi charger ng cellphone ha, plato, isipin ng charger. Charger sa plato, charger.
Nilagay sa plato at inigay kay Salome. Ginawa ni Salome, inigay sa nanay niya. Bababasa niyo po yan sa Matthew chapter 14, verses 1 to 11. Martyrdom of John the Baptist. Okay. So, tuloy po natin ang ating pag-aaral ng John chapter 1, verse 7. The same came from witness to bear witness of the light, that all men through him might believe. So, mensahe itong verse sa atin, na katulad po ni Juan, sana po magiging rin po tayo, magiging witness. Hindi naman tayo yung ilaw tayo lamang yung mag-testify tungkol sa liwanag. Tayo po ang magdadala ng liwanag sa mga tao. Dahil ang ilaw, mga kapatid, sabi ko nga, hindi magagamit ang ilaw hanggang tatago at hindi nadadala kung saan kailangan. Diba, kung nasaan ang dilim, doon dadalhin ang liwanag. Ngayon, tayo po yung naatasan ng Diyos na magdadala ng liwanag na yan. So, kapalis ni Juan Bautista, ganun din tayo, hindi tayo yung ilaw, pero narinig tayo sa sabibutan upang tayo magdala ng ilaw sa mga tao nasa kadiliman. Ano ang binanggit sa atin sa Marcos 16:15, Go ye! Ang inaatasan dyan ay mga Kristiyano, Go ye! Kumayo kayo at ipamalan ang Ebanghelyo sa lahat ng kinakal. Preach the gospel to every creature. Yan din po sinasabi sa Acts chapter 1, verse 8. Ye shall be my witnesses, and ye shall be my witnesses, both in Jerusalem, in Samaria, Judea, and up to the uttermost parts of the earth. Dahil hindi po makakaabot ang tao sa kaligtasan kung wala pong magdadala. Sabi nga sa Biblia, paano sila tatawag doon sa hindi nila narinig? Paano sila mananampalataya sa hindi nila narinig? Paano naman nila maririnig kung hindi napapangaral? So there is a need for every Christian to bring the message of the gospel. Basahin po natin yan sa Romans chapter 10, verse 13. Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how they believe on him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Faith cometh by hearing. Kung tao po'y maliligtas sa pananampalataya. Walang pananampalataya, walang kaligtasan. Paano darating ang pananampalataya? By the preaching of the word of God. At sabi nga sino mang tumatawag sa pangalan ng Panginoon Jesus ay maliligtas. Pero paano sila tatawag sa kanya na hindi nila sinampalatayanan? Paano naman sila sasampalataya sa hindi nila narinig? Paano naman sila makakarinig kung walang mangaral? Kung makikita po natin yung necessity for preaching and necessity for preachers. And the necessity of sending these preachers. So, hindi natin pwedeng hindi isasama, yung dugtong-dugtong yan Sequential yan. Hindi pwedeng ahayo ka na walang nagsugo sa'yo. Kailangan merong nagsugo. Okay? So there's a need for every Christian to bring the gospel. Pero mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo yung ilaw. Hindi tayo ang nagsuligtas. Tayo lamang po ang nagdadala ng Panginoon Jesus na siya lang naman talaga ang makakapagligtas. Sabi sa verse 9, verse 8, He was not the light, but was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lighteth every man that cometh to the world. That was Christ. He was in the world, and the world was made by Him. So He was the Creator, and the world knew Him not. Hindi lamang siya inibig, hindi rin siya nakilala. Hindi siya nakilala at hindi inibig. Sa libatang ito, nakatunayan, ikinakuha nga siya sa krus. Hanggang ngayon, pinagdududahan pa rin ng mga Hudyo ang kanyang tunay na identity. Up to now, the Jews do not believe that the Lord was the Messiah. Tingin nila kay Christ was an impostor. Verse 11, He came unto His own, and His own received Him not.
Pumunta siya sa sariling kanya, pero hindi siya kinilala. Pero mga kapatid, it's very humiliating, na dinalaw tayo ng traitor. Remember, yung pangalan ng Panginoon, Emmanuel? Diba? Ano yung isip ng Emmanuel? Diba, isa yan sa pangalan ng Panginoon Jesus? Emmanuel? Which means, God is with us. Ang Diyos ay nanahan. Ang Diyos ay tumira kasama ng mga tao. At sino ba yung Diyos na yan? Diyos na lumikha. He was the Creator, and the Creator dwelt among men. Tumira siya rito sa atin, siya na lumikha sa atin. Kaya lang pagka na-realize ni David, sabi niya, what is man that thou art mindful of him? Yan natin yung Psalm 8, verse 4. Sabi ni David, Psalm 8, verse 4. What is man? Unahin natin yung verse 3, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. Verse 4, what is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him. Kumbaga, parang napakarang yung tao na kumbaga parang hindi fit na sa kanya yung pumunta doon sa ganung lugar, Halimbawa, Prime Minister ng Inglaterra, o Prime Minister ng Japan, sabay, papapasukin natin sa, halimbawa, din sa Greenland. Hindi naman sa binabalik natin, mula, yung area, Agonoy, Malay Road, o pwede ko yung dumalaw saglit sa Agonoy, o kaya din sa Kipas. Parang naman meron doon. Wala lang mo, gusto lang namin kayo pumasyal sa Kipas. Parang nakakahiya, di ba? Siguro mga ganong level ng mga tao sa society. Hindi ka kaya, kaya sa Boracay, sa Global City, Polo ba siya? Global City, mga pwede ko ba kayo makikita ng lunch sa Sunshine Mall? Nag-iiya ka di ba? Pero, mas grabe pa doon, yung Creator, di ba? Yung Creator, tumira, kasama ng tao, hindi lang pumasyal tumira pa sa loob ng 33 years. Di ba? Kaya sabi ni David, what is man that thou art mindful of him? Lord, the Son of Man, that thou should visit him today. Ano kami i-offer natin dito sa mundong ito? Barumi sa mundo, maingay, polluted, maputik, maraming nagpapatayan, nag-aaway. Kapag may mga bisita pandangat, tapos papasukin mo sa kalooban nyo may mga nagsusugalan, mga hubad-baro, mga naka-ato, tapos may nagiinuman sa kabilang kanto, sa kabila naman, radyo, sa kabila naman, bingo, isa naman, karyahan, tapos napakataas na tao. Ganun ba, pasukin mo sa ganung area? Di ba, hindi bagay, di ba? Ganun. Kaya sabi ni David, Panginoon, nalala niya si Jairus. Isang ruler ng mga Roman soldiers, di ba? Sabi niya, Panginoon, ang servant ko, meron mong sakit, baka pwede niya mong tulungan. At sabi niya para saan ba yan? Panginoon, hindi niyo na kailangan pumunta sa bahay. Kasi sino ba naman ako para pagaksayat pa ninyo ng panahon? Natutunan po, salita lang ninyo, maaari siya gumalik. Kapares niyo rin ako, pinuno rin ako. Sabihin ko sa lingkod ko, salita ka dyan. Ano na ganyan? Sibat na yan? Sa inyo, lahat naman, under ninyo Kahit sakit, under ninyo yan Magsalita lang may sakit, tatalsin na yan. Kumarin ng Panginoon nyo, magaling ang, servant mo. Dahil sa laki ng mananampalataya kung ganun na, di ba? So, parang ganun po tayo. What is man? Sino ka naman tayo na pasalan tayo ng Panginoon
tumira ka dito. No? Masaklap pa niya, siya nang ang lumikha sa mundong ito, hindi pa siya tinanggap. Para bang bumili ka ng lupa, sinagawa mo yung mga townhouses doon, tapos lahat ng mga na-display ng houses sa area, inilipat mo ron, tapos ikaw na may gawa nun, hindi ka tinanggap doon, sino ka ba? Parang gano'n, no? Samantalang ikaw yung bumili ng lote, ikaw ang nagbayad ng pagpagawa para may matira itong mga na-display na ito, mga na-relocate. Pagpunta mo doon, hindi ka kinilala. Diba? Mabuti na lang, hindi tayo kapasa sa mga baka kung tayo yun eh. Na-demolish natin nila yun eh. Diba? Kung tayo lang ng Panginoon, baka i-demolish natin itong mundo. Okay itong mga tao ito ah. Ako na nga gumawa ng mundo. Papasal ako sa mundo. Hindi ako tinatanggap. Nire-reject ako. Pinago ko siya. Ama. Pasalamat tayo na hindi siya tao sa kagaya natin. Ano na may sinful nature. Ano? Nasabi sa Bible, he came unto his own, verse 11, and his own received him not. Siya'y naparito sa sariling kanya, hindi siya tinanggap ng kanyang sariling kanya. Pero, yun naman po mga taong tumanggap sa kanya. Ano po ang nangyari? Verse 12, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Now, I'd like to talk something about sonship. Yun daw po mga nanampalataya, kung po mga nanampalataya sa buktong anak ng Diyos ay naging anak. So, sonship. Alam niyo po ba kung gaano ka-importante yung pagiging anak ng Diyos, no? Yan po pagiging anak sa atin ng Diyos. Napakaganda ho yan. Napakaganda yan. Hindi na ho yan magbabago. Nobody can change that. And no one can undo that. Ginawa ng Diyos yan, wala nang makakapagbabago dyan. Kapalis din po yan nagkaroon ka ng anak, wala nang makakapagbabago. Kahit na itatwa ng anak ng magulang, hindi mo na mababago na magulang pa na rin. At kahit na yung magulang naman ang magtatwa sa anak niya, hindi na rin mababago ng pagtatatwa yung katotohanan na anak na rin yung tinatatwa niya. Ganun din po mga kapatid. Ating sonship, hindi na mababago yan. Kaya tayo po mahigpit na nangangawak doon sa doktrina na once you are saved, you are always saved. Hindi tayo nawawala ng kaligtasan, mawawala. Kasi meron mga pagtuturo na matapos ka maging Kristiyano, pag nakagawa ka ng mabigat na kasalanan, babawiin ng Diyos ang kaligtasan binigay niya. Pero ganyan po yung mga Pentecostal. Alam niyo po ba na yung interview yan? Bakit ba tinuturo na nawawala ang kaligtasan? Talaga bang naniniwala kayo nawawala ang kaligtasan? Alam niyo po sabi ng founder ng Pentecostal? Hindi. Hindi ako naniniwala na nawawala yun. Ba't yung tinuturo nawawala? Para maging faithful. Ang ganyan katwiran, para yung Kristiyano maging faithful. Pag sumikap, hindi pala absent sa pagsimba. So, takot sa tithing. Hindi pala absent, hindi na delay. Kasi, kahit sila yung mag-maintain sa kaligtasan nila. Mag-iingat sila na hindi makakakumit ng mabigat kasalanan. Pero mali, no? Mali. Kasi nga yung sonship, hindi na nababago. No? Bakit, mga kapatid? In Romans 11:29. Ano po sabi doon? Romans 11:29. The gifts and calling of God, natin, no? Romans 11:29. Romans 11:29. For the gifts and calling of God are without repentance. Matanong ko po kayo, ang buhay na walang hanggan po ba, gift? Romans 6:23, without repentance. But the gift of God is eternal life. So, eternal life is a gift. Ano ang sabi ng 29? Yung eternal life, gift ng Diyos, at kung gift ng Diyos siya, ano sabi? The gifts and calling of God are without repentance. Ano po ba ibig sabihin ng repentance? Hindi ho yan lungkot, hindi yan sorrow, no? The word repentance means change. Walang change, walang pagbabago. Tandaan nyo, ang Diyos, hindi sa tulad ng tao na
sumama ang loob, nag-away kayo. Pagawin ko naman yung nilito, sir. O kaya may pinangako, tapos nag-away kayo. Hindi mo rin tutuloy. Bakit? Naway mo ako eh. Ang bata, naway mo ako eh. Hindi mo rin tutuloy. Hindi yung pinangako ko sir. Ang Diyos mga kapatid, once na binigay niya yan, hindi na po niya yan papaguhin. Yan ang sinasabi sa Romans 11:29, that the gifts and calling of God are without repentance. Wala nang pagbabago. Walang change. Walang change. No? Yung po bang kaligtasan, yung bang calling, kaligtasan ba dito po yan? Calling? Di ba kaligtasan din yan? The Jews require a sign. The Greeks seek for wisdom. But to them that are called, ano yung called yan? Called at salvation. Christ is both the wisdom and the power of God. So ang kaligtasan dinidescribe bilang isang calling. Panawagan ng Banal na Espiritu sa atin. Calling. At ang sabi ng Bible, mga kapatid, the gifts and calling of God are without repentance. Kaya mga kapatid, simula ng araw na kayo may maging Kristiyano, hindi na mababago yan. Kahit ikaw mismo, gusto mong baguhin, hindi na po mababago yan. Alam niyo po ba, nung ako may bata-bata ng Kristiyano, pero po ako narinig ng mga testimony, ng mga Kristiyano sa araw na sana hindi agad sila naging Christian. Bakit naman? Hindi ko naranasan yung mga ginagawang kasalanan ng iba. Nainggit pa, Sana na medyo huli-huli na lang ako sa ligtas. At least, naranasan ko na yung mga kasalanan na nagawa ng iba. Hindi nakakabot yung philosophy ng tao. So, mga kapatid, wala na mong pagbabago sa panawagan at sa regalo kaligtasan ng Panginoon. So, kahit ang Kristiyano, naisip mo na hindi ka maging Kristiyano, hindi mo na rin mababago yan. Romans 8, sa pahong passage, para lalong patibayin ito ang ating pananampalataya, na hindi na mababago ang ating kaligtasan. Verse 31. Romans 8:31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Ano bang ibig sabihin ng against? Who can defeat us? Ano ibig sabihin yan? Who can defeat us? Yan po ay hypothetical question na ang ibig sabihin, obvious, wala. Walang makakatalo. Dahil ang Diyos ang nasa side mo, ang kakampi mo ay Diyos, walang makakatalo sa iyo. Verse 32, bakit walang makakatalo? Yung ang kanyang bugtong na anak, hindi niya ipinagkait, kundi ibinigay. Di ba? Paano hindi niya ibibigay lahat ng bagay? Pati kung tagumpay, hindi niya ibibigay yan. Verse 33, who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God the justifier. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again. Who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, on all these things we are more than conquerors, through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So there's nothing above us, below us, before you, behind you, beside you, inside of you, outside of you, wala. Walang sino man makakapag-alis na ng pag-ibig ng Diyos na yan. Amen. Kaya yung sonship natin kailanman, hindi na ho mababago yan. Una, hindi pa iba-iba, hindi pa bago-bago ang panawagan ng Diyos. Ang kanyang kaloob, hindi rin pababago. Walang makakapag-iwalay sa pag-ibig ng Panginoon. At ano po mga kapatid ng ating masasabi? Yung pag-ibig na yan ay isang mamangha-mangha na pruweba ng pag-ibig ng Diyos sa atin. 1 John 3:1. Saglit mo natin buksan sa 1 John chapter 3 and verse 1. Ayan, matawag ka na anak ng Diyos. Isang kamangha-manghang patunay
ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Verse 1 of chapter 3, verse 9, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Bakit po kamangha-manghang pag-ibig yan? No? Kasi nga po, pag iniibig, hindi karapat dapat object of love. Tapos, yun pang lover, grabe, matindi pa yung lover. Di ba? Kaya, yung bagay na nangyari yung ganon, ano yung kagilag-gilalasyon, that is wonderful. Sabi nga ni Beto, amazing. That's amazing. Ano? What manner, sabi ng Bible, behold, what manner of love that God hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Bakit isang wonderful na klase ng pag-ibigan? Dahil yung object, tingnan niyo naman yung object, walang anais-nais object na yan. At yung kabaliktaran naman, yung lover, Diyos, no? Na nasa kanya na lahat ng mabubuting katangian. Kaya kamangha-mangha na merong mag-exist between the God who is so lovely and somebody who is not lovable like us. Kundi para tayo may ketong, according to the Bible, may ketong tayo, walang matuwid, walang marugi, walang malinis sa atin, at sa atin, bulok, we are ruined, we are depraved. At sabi ng Bible, while we are yet sinners, Christ died for us. At ano nangyari mga kapatid? Yung pangalan ng Diyos, binigay niya sa atin. Ginawa niya tayong sons of God. Hindi lamang yun, pinamanahan pa tayo. Hindi lamang yun, ginawa pa niya kapatid tayo ng Panginoon. Sabi ng Bible, He's the firstborn of many brethren. So, napakataas ng level na pinagdalahan sa atin ng Diyos. Pero ang theory, na sabi nila, kaya nag-rebel si Satanas, si Lucifer, dahil nung medyo nagkaka-idea siya sa mga plano ng Diyos. Sabi niya, ano nangyayari yan? Mas mataas tayo sa tao, mas balang araw, iyaangat ang tao ng higit pa kaysa sa atin. Nag-rebel si Lucifer. Diba sa Hebrews chapter 1, nakikita niya sa Hebrews chapter 1. Thou was created man a little lower than angels, and yet you will exalt him above angels. Hebrews chapter 1, verse 8. Ginawa niya ang tao sa order of creation, inferior ang tao sa angels. Pero darating ng panahon, yung tao na inferior, aangat pa kaysa sa anghel. Kaya siguro, nagmuro, ito si Lucifer, no? Hebrews 1, that was created in a little lower than angels. Sabi sa inyo? Ha? 7. And of the angels, Isaiah, too many of these angels spirit? There. 2:7. Yeah. But thou madest him a little, represent sa 6. But one in a certain place testifies saying, what is man? Ito yung Psalm 8:4, no? What is man that thou art mindful of him, or the son of man that thou visitest him? Thou madest him a little lower than the angels, yet thou crownedest him with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Thou hast put all things in subjection under his feet. Ngayon yan, ginawa tayong ruler ng creation, hindi lamang yun. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, we will exercise leadership or judgment over angels. Mas aangat pa ang ating katatayuan kaysa sa mga kaya ano matatawag niyo dyan, mga kapatid? That's amazing. What manner of love hath God bestowed upon us that we should be called the sons of God. Now, another question. Ito, anak na tayo ng Diyos. Ngayon, paano ba tayo ipinanganak? Paano ba tayo na-born again? So, pang-importante katanungan niya, Paano ba na-born again ang tao? And the answer is in verse 13. Paano po nangyayari yung pagpapanganak sa atin ng Diyos bilang kanyang anak?
sa desisyon ng tao? Desisyon ba natin yan ng may katawan? Desisyon ba yan ng magulang na nagsilak sa atin? Desisyon ba yan ng kung saan pamilya ka pinanganak? Is it by the will of man? Is it because of the will of the flesh? Is it because is it by blood or by birth? Yan ba kung bakit ka na born again? No. According to verse 13, we were born again by the will of God. So, marami na naman ang tatamaan dito sa doktrinang ito, no? Kasi in general, among Christianity nowadays, ang kanilang preaching, believe, and thou shalt be born again. Tanggapin mo lang si Kristo at ipapanganak kang muli. Lumalabas, yung pagsampalataya mo, magbubunga ng pagkapanganak mo muli. So the cause is your believing, and the result, you will be born again. So you know ang common understanding ngayon, which is opposite. Ano? Opposite ng tinuturo ng Biblia. Ano ang tinuturo ng Biblia, mga kapatid? All men have not faith. So walang taong mananampalataya, kailangan niya munang ma-born again bago siya magkakaroon ng pananampalataya. Yan daw ang tamang sequence, parang kalesa ang kabayo. Hindi po pwede na kalesa ang humihila sa kabayo. Ganun din po, hindi pwede yung pananampalataya siya hihila sa pagka-born again mo. Kailangan mauna ang kabayo bago yung kalesa. Ganun din po yun. Kailangan mo munang ma-born again bago ka magkakaroon ng pananampalataya. In the first place, walang activity na nangyayari sa isang taong kabayo. Diba? Mental activity. Diba, faith, something mental yan, yung faith, or disposition of your soul. E paano kung walang mabuhay ang kalooban? Diba? Wala kang patay pa ang yung espiritu. Kailangan mo ng buhayin yan. Kaya nga nakakaroon ng born again. Kaya nga nakakaroon ng quickening. Basahin niyo po sa Ephesians 2:1. You whom you have quickened, who were dead in trespasses and sins. Ano ba yung quickening? Ano rin po yan? Awakening. Okay? Bago tayo maligtas, tayo po ay mga patay spiritually. You're all dead spiritually. Kailangan gisingin. Kapalis din yan ang mga inaantok. Dapat gisingin. No? May power. Ay, magigising tuloy kayo, no? Ano? Sasabihin ko ang mga pangalan. Sige, awit muna tayo. Habang nakakatulog na si Joy. Pero lang. Talaga yung oras na ito, pinigroso talaga sa'yo. Yung so talaga yung pinaka-nahanap ng oras. Lalo na pagdating ng alas 3, ganyan. Stress na. So, kailangan dyan, awakening. Gusto nyo ng kape? Gusto nyo, next time, maglagay tayo dito naman. Ano yan, yung coffee mate yan, Hinihulugan na 5 piso. Gusto nyo? Para habang nakikinig kayo, makapikami kayo, no? Habang mawawa naman ako rito. Oo, haluan natin ng pandesal. Dapat meron din ako rito. Okay. So, tayo po ay sabi ng Bible, patay spiritually, kaya kinakailangan gisingin. At yun pong pag-gising na yan, yun ang tinatawag na born again. So, hindi po yan sa kalooban ng tao, hindi ka sa kalooban ng Diyos, hindi po sa kalooban ng laman, ng kung sino man, yan po ay kalooban ng Diyos. Siya ang nasusunod kung sino ang born again. Hindi yan nakadepende sa tao, no? Gusto mo na born again? Ganyan, no? Paano ka nakasalalin na? Gusto mo na born again? Sabi ng Bible, hindi yan nakadepende, hindi nakasalalin sa tao. Yan po ay nakadepende sa kalooban ng Diyos. So, balikan natin yan, John chapter 1. John 1:13, which were born not by the will of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ang Diyos ang nagbo-born again. Ngayon,
Tignan niyo sa James 1:18. James 1:18. Of his own will, begat he us. So, kaninong will? Kaninong pasya na tayo po inaborn again? Of his own will. Kaninong will? Sa verse 17. Every good gift and every good gift comes from above and cometh down from the Father. Ano? It comes from the Father. So, sino po ang nag-born again? The Father. Ano? Of his own will, begat he us with the word of truth. So, kaninong will po ang nasusunod? It is the will of God na tayo po ay nag-born again. Hindi yung tao yung tinatanong, ano, gusto mo na bang ma-born again? Ayaw di bang ma-born again? Sige, bakit na yun? Hindi yung gano'n lang ano eh. Hindi dapat gano'n yung tanong at approach tao. Ano? Para bang yung born again eh, pwede gawin lang ng tao. Maya-maya, ayaw ko na maging born again. Ang born again, experience ko yan, karanasan niya. At ang Diyos ang gumagawa niya sa atin. Hindi tayo gumagawa niya sa sarili. Parang yung batang isinisila. Yung bang sanggol, ano na isinisila? May effort pang pinakontribute ng isinisila, ng pinakuha. Sinasabi mo ng sanggol, parang pagpiling ko, 9 months na ako. Parang, makakabutin pa ako ng pag-iinibig dito. Lalabas na ako. Iniisip ko ng bata. Diba? Wala, tahimik lang sa loob. Nasaan pa kailangan, no? Sarap sa mga buhay na rin eh. Diba bata, wala problema sa loob. At ang kailangan niya, supply, nutrients, protection, walang H1N1, no? Walang mga virus. Perfect yung environment na sa loob eh. Kaso lang, wala sa magagawa. 9 months na, no? Ngayon, pero effort, exert. Kanina magagaling effort outside, hindi sa kanya. Effort na ng hilot, effort ng nanay, effort ng doktor, effort ng gamot, pero siya wala. Siya lang yung recipient, di ba? Siya lang yung tumatanggap ng action. Hindi siya yung mag-a-act, correct? Ganun din po sa kaligtasan. Ang nag-born again, walang action na ginagawa. Lahat ginagawa para sa iyo, para ka mag-born again. Ang Holy Spirit, kumikilos para ka mag-born again. Hindi ka mag-a-act para ka mag-born again. Okay? So, ganyan po ang nangyayari. Compare pa rin natin yan sa John chapter 3. John chapter 3. Paano nangyayari yan na ako po natin? John 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Eh, yung mga hindi paligtas, hindi na unawaan yun. Sabi sa verse 4, Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Akala niya born again, papasok ulit sa tiyan at muling iluluwal. Wala sa tiyan. Ang sagot ng Panginoon, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the Spirit, of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, he must be born again. Verse 8, The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Ang pinaborn again daw po ng Spirit, eh kagaya ng nangyayari sa hangin, no? Wind. Hindi po natin nalalaman kung saan nanggagaling o kung saan pumupunta ang hangin. Pero alam mo lang na may hangin. Right? Ganun din po ang binaborn again. Ang Espiritu ay kagaya ng hangin. Hindi mo nakikita. Pero alam mo lamang na kumilos ang Espiritu. Parang hangin, hindi mo nakikita, pero alam mo ang presence ng hangin dahil sa nangyayari sa paligid. Pero din daw po ang nabuborn again. Hindi mo alam kung sino ang pinuntutan ng Holy Spirit para born again. Dahil hindi mo naman nakikita ang Espiritu, tama? Pero alam mo na lamang na mayroong activity na ginawa ng Holy Spirit dahil yung mga nakarinig sa preaching, eh mayroong mga nagago sa mga nakarinig. Mayroong mga nagago sa kanila. Bakit nagago yun? Kumilos ang banal na Spirit. Yan ba mga kapatid, effort ng mga tao sa sarili niya?
Tapos niya marinig ang mensahe, ganun pala. Dato pala, ganun ako. Sige, ganun na. Gawin ko na. Ganun ba yun? Hindi ba makakabit? Ang dami nang nakarinig ng mensahe, di ba? Pero marami sa mga nakarinig, wala rin nangyari. Pero bakit meron mga ilan-ilan na yun din naman ang nalanig nilang mensahe? Pero bakit sa buhay nila nagkaroon ng napakalaking pagbabago? Diba? What made the difference? The message? No. What made the difference? The action of the Holy Spirit. Parang ganito yan eh. Yung preaching, parang tulog ng baril yan. Marami makakarinig ng kalinaw niya. Diba? Pero kanino yung epekto? Yung baril na yan. Diba? Meron lamang tinatamaan yan. At kung sino tinamaan niya, doon na epekto yun. Ganun din po ang preaching. Marami nakakarinig ng ingay ng preaching. Very effective ng preaching. Doon lamang kung sa dinidirect na spiritual na individual. Kaya ano nangyayari sa kanya? Ang kakaroon ng pagbabago. Dahil siya talaga yung dinirect ng Holy Spirit. Ipagka direct call. Ano? Direct call. Pagaya ng sumigaw sila si Christ, Lazarus! Ang tanong, di ba libingan yun, cemeteryo? Di ba? Mabuti na lamang, binanggit yung Lazarus. Kung sinigaw lang ng Panginoon, bumangon! Nagbangunan yung patay. Di ba? Dami no. Yan po ang direct call. Pero talagang pinapunteriya. Baka plant zombie labas na, no? Mabuti na lang, binanggit yung Lazarus. Ganun din po ang kaligtasan, mga kapatid. Meron talagang dinidirect ang kaligtasan ng Diyos. Kaya nag-over na yun. Pero kinikilos ang banal na Espiritu na mag-born again ang mga tao. Kung hindi ito kapasyahan ng pastor, hindi kapasyahan ng mensahero, hindi kapasyahan ng ipinakaman ng muli, kapasyahan niya ng Diyos mismo. Tanging kapasyahan ng Diyos na. Not by the will of man, nor the will of the flesh, nor the will of blood, but by the will of God. Kaya isa pa sa mga pinalad na kinilos ng banal na Espiritu, para born again, magtutuwa ka na sa lundag, talo pa tumama ng jackpot. Talo mo ba yan? Walang sinabi yung tumama ng 1 million sa lote, no? Kang 1 million o 1,000 million. Wala yun. Kung hindi ka ligtas, what shall it profit a man if he gain the whole world? That is so. Samantalang ikaw naligtas, hindi mo sa dinami-dami ng tao, ikaw yung binaril ng Holy Spirit. Ikaw yung direct call ng Holy Spirit. What a privilege. What manner of love. Alam niyo ba naging katumbas niya? Langit. Alam niyo ba naging kahulugan niya? Hindi ka na mapapa-impyerno. Alam niyo, pag ini-imagine mo yung impyerno, minsan, nag-make ka ba na dumadapo sa dibdib ko? Pag ini-imagine ko yung impyerno, alam niyo ba na kahit walang langit, basta wala lang impyerno, parang acceptable ko eh. Kahit walang langit, basta wala lang impyerno. Kunyari, puro lupa lang tayo, puro ganito lang ang buhay, walang langit, okay na, basta wala lang impyerno. Pero yung mahirap ka na nga sa lupa, maghihirap ka pa ulit sa impyerno, sobrang hirap talaga ng buhay yan. Sobrang hirap na ito. Naghihirap ka na rito. Pagdating doon, walang katapusan paghihirap. Pero pag na-born again ka, hindi na mangyayari sa iyo. At pag namatay ka, katapusan na ng paghihirap mo sa lupa. Langit na ang susunod sa iyo. Diba? Kaya napakapalad po natin ng mga tao na tayo po na-born again. Maraming tao po na edukado, maraming tao nakasama ng aralan, pero hindi sila pinagpala ng kaligtasan. Hindi tayo mga sikat ng mga tao, hindi tayo mga known. Wala tayo masyadong pangalan o influence na nasasabing influencer tayo ng mga tao. Pero sabi nga ng Bible, pinili niya ang mga yagit ng sanlibutan ito. God did not call the wise and the prudent of this world. God did not call the strong and the mighty, but those that are considered as not. Sila namang itinuturing na yagit ng sanlibutan ito. Sila ang tinawag ng Diyos para lituhin ang mga malalakas. Lituhin ang mga matatalino ng mundo nito.
nga yung mga alagad sa panahon ng Panginoon Jesus, ano? Sabi nila sa kumuha ng karunungan, ito mga mambang na tao ito. Mga manging isda lamang yan. Mga simpleng tao. Pero doon nila, hindi natin mapantayan. Ano? Nalilito sila sa mga Kristiyano. They get confused. Bakit ganyan ang kanilang wisdom? Bakit ganyan ang kanilang tatag? Kung mangusap sila, dapat muna kami sumunod sa Diyos bago sa mga tao. Saan sila umuhugot ng kanyang tibay ng loob, na kahit mamatay, hinahamon nila ang kamatayan. Sabi niyo, kabubugbog lamang sa kanila, katotortur pa lamang, at kalirinis pa lang, binilinan, huwag na kayong mangangaral. Anong sabi nila? Dapat muna kami sumunod sa Diyos bago sa mga tao. Ano yung sabihin, no? Handa kami bumalik. Kailangan. Balik naman na, hindi lang po. Pero hindi nyo kami magpipigil sa pangangaral ng tungkol. Diba? Kaya maraming tao naguguluhan kung paano nagkakaroon ng ganyan mga tao. At sabi ng Bible, God did not call the strong, the wise, and the mighty of this earth, but He called the weak, those that are weak, and those that are considered nothing in this planet, sila mga pinili ng Diyos upang iyain at upang lituhin ang mga malalakas sa sanlibutan. Kaya we are a blessed group of people. We are a blessed crowd because we are God's and we are object of God's love. Kaya kita niyang binorn again. Ngayon, kung babalikan natin yung verse 5 of chapter 3, sabi niya, except a man be born of water. Water. And the Spirit. Actually, mga kapatid, ang agent, para tayo born again, Holy Spirit, siya nag-born again. Pero, hindi nag-born again ng Holy Spirit without the water. Now, what is this water? This water is not baptism. That water is the Word of God. Saan niya? 1 Peter 1:23. Ano ang sabi sa 1 Peter 1:23? Na tayo ko'y pinanganak, hindi ng tubig, hindi ng laman, kundi saan tayo pinanganak ng Espiritu. 1 Peter 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. So, ano po itong water na ito? That is the word of, by the word of truth. Ang word na yan ang word, yan ang tubig na naghuhugas sa atin, no? Nag-cleanse sa atin. Nag-preaching ng word of God, and then po ang instrument ng Holy Spirit para tayo ay born again. Pwede bang mag-born again ng Holy Spirit na walang word of God? No. Hindi yung nangyayari yan. Yung thief on the cross, na-born again siya, kasi mayroong word of God siya narinig nung bata siya. Nung bata pa siya. Pero yung wala pagkabata, wala ka narinig at sa araw gusto mo ma-born again ka na? Wala, hindi mangyayari yun. Kasi dapat meron kang narinig sa preaching of the gospel. Preaching of the gospel. So, anong mensahe ko sa atin mga kapatid? Dapat natin dalhin ang salita. Kahit anong kapapanalangin mo, sabahan mo sa buhay, na maligtas, hindi naman siya nararating ng word of God, wala rin yun. Hindi rin kasi mag-born again ng Holy Spirit, na hindi nila napapakinggan ang preaching ng word of God. Kaya kung nananalangin po tayo, dapat may effort din tayo ginagawa para maihatid sa kanila mabuting balita. Pero kahit na word of God lang, word of God, hindi nadala mo, wala ka rin ng panalangin para kumilos ang Holy Spirit mo, wala rin. So, the Holy Spirit will born again, will regenerate, pero kailangan ang word of God na madala. So, ito po yung mensahe para sa ating lahat, no? Na saan po, maging masigasig tayo na magdala ng mabuting balita. Paano kung makakapagdala ng mabuting balita? Mga practical na mga maraan. Facebook. Yung tracks natin, nahihilan na po yan sa internet na. Pwede niyo pong i-share yan. Kung naman kayo, ako, hindi masyado wala po din. Facebook, wala ko masyado wala. Sa fishball ako magaling.
share nyo lang yan. Ayan, ito share. Sama pa ako sa share. Share niya sa mga friends nyo. 200 kayo na friends. Yan, share niya. Practical ways of disseminating gospel truth. Practice distribution. Sabi nyo, mahihayin kayo magpapus sa tao. E di, bahaginan nyo na lamang sila ng babasahin. Or, malapit lang ang bahay na nito, invite nyo dito na makaten sa church para makarinig dito. Pero kung pinagpala naman kayo ng lakas ng loob ng Diyos na makapagsalita sa kanya ng diretsahan, personal witnessing, no? Pinagpapala ng Panginoon yan. Kagaya ng ginawa ni Philip sa Yunok. Yung ginawa ni Philip sa Yunok, personal witnessing. Personal witnessing. Pwede niya kung magawa. Pero kung tayo makontento na nanalangin na lang tayo, go-offering naman ako para sa coordination. Maganda na yun, okay yun. Pero talagang gusto natin pumilos ang Holy Spirit para makapag-born again sa mga unsaved. Maganda po na makarating sa kanila ang word of God. Papakinggan nila, mabasa. No? Yung message natin, linggo-linggo, tuwing-ulit, ina-upload po yan sa YouTube. I-share nyo rin po yan sa mga FB friends nyo. Para pakinggan nila, kung pwede rin po yun. Ano? Alang-araw, kung meron mag-request, kung service natin, i-Skype na rin po natin ito, live. Ayun, may preaching. Live, nakapakinggan na nasa abroad. Sabi niya, sa ngayon, puro FB lang na nakikinabang mga kung sino-sino lang nakikinabang yan Pwede natin gamitin pa sa Diyos, diba? Alam niyo po, ang ultimately makikinabang sa internet is the Antichrist. Alam niyo po ba na ultimately ang makikinabang sa internet is the Antichrist at tribulation time? Pero hanggang di mo dumating yun, pwede natin magamit yan para sa Diyos. Kaya, hanggat wala pang Antikristo, gamitin na natin yung technology niya. Kanya yan Kasi nga, yan yung kanyang means of controlling this planet. That is means of control. Pero nyo, easy access. Kahit wala sa rito, alam niya nangyayari. Via satellite. Via the sky. Kukontrolin niya ang buong mundo. Pero hanggat di mo dumating yung panahon na yan, pwede naman natin gamitin yan para sa expand pag laganap ng salita ng Diyos, gamitin natin. Meron mga kapatiran sa abroad, meron tayo mga rito, magandang camera, at live na habang nag-preaching, nagsaservice tayo. Doon din sila kung saan sila nandoon sa ibang bansa, di ba? Narinig nila yung kantahan natin dito. Kaya dapat may wifi na tayo dito. Wifi. Or DSL, para unlimited, di ba? Unlimited yan. Pwede tayo any moment, ating nilalive feed yung ating gawain dito. Hindi yung mga ginagawa sa YouTube, siyempre. Yung bustos lang Yung bustos na lang. Yung one, yung teacher ni mga one. Bustos. Pangalan si Mikey. Pero nyo, sila lang nakikinagawa magkakaroon sa YouTube. Gamitin natin naman yung technology na yan para sa gawain ng Diyos. So, maraming practical means of spreading the gospel. Kasi nga, ilagay tayo ng Diyos sa kanyang pamilya, ilagay ka tayo sa kanyang kaharian, at sa iglesia nito, merong tiyak na layunin. Hindi ito abstract na bahala ka na ano gagawin mo sa buhay mo. Hindi ganun Malinaw ang direksyon sa atin ng Diyos. May pamilya ka, may buhay ka, pero hindi sa lahat, may plano ng Diyos sa'yo, ilagay ka sa iglesia para ikalat ang kanyang kaharian, palaganapin ang kanyang kaharian. Sa paano paraan? Dapat nasa church ka. Ang church, masali ka sa church, walang programa ng church, para expand ang Word of God, yan ang paraan para laganap ang kingdom ng Panginoon. So sana po, lahat tayo merong participation at contribution sa kanyang life. Dapat tayo bumuhay para sa sarili natin, para sa personal, sariling interest. Sana po yung interest ng Diyos nasa plano rin.
Yung mga interest na kami. Kanya mga layunin sa mga mundo. Tayo kayo tumayo, tayo kayo magbukas sa ating mga langit. Aming kakila at mahabaging Diyos, salamat po sa papahayagan ng Diyos. Salamat naman sa muling pagpapalaala. Aming mga tungkulin, dapat po namin ginagampanan. Para hindi ka nagkabalik ng Panginoon Jesus, nawa po mga masutungan kami tapat. Pagpapatuloy sa mga gawain ito, nawa mga temporal mga concerns, temporal mga alalahanin namin sa buhay ay hindi ang makapag-distract sa aming atensyon, sa aming focus na ng pananama ang aming responsibilidad bilang inyong mga anak, bilang mga kasabi ng simbahan na tinatag upang palawakin ang inyong kahalahan sa mundo. Sana po, Ama, makapamuhay kami, Ama, sa ilang plano ito ng pagpapalawak pa ng inyong kahalahan. Tuloy, Ama, pinadalagin yung pag-iingat sa bawat isa. Hindi ko namin pabalik sa anumang gawain, bago ng po, Ama, sa trabaho, pinabukasan sa mga masusunod na araw. Salamat po yung tuloy ng pag-iingat sa bawat isa, sa mga sakuna, at ginawa ng katagumpayan sa mga trials, mga temptations na na-encounter. Sana po ang magpagtagumpayan ng mga lalaki sa buhay at sabay ito'y magpalakas lalo sa amin, magpatibay at hindi magsira ang mga sa aming loob at pahinag lalo sa amin. Lain po, Ama, may mga karamdaman, sabay tulungan niyo po, Ama, lalo na po, Ama, sa kami, sabay bigyan niyo po, Ama, ng kapayapaan ng isip siya at ang kanyang pamilya, mga mahal sa buhay, dalayan ko po ang patuloy ng supply sa kanyang mga Ama, kayo mga kalulhati sa aming pag-iwayo rin ito. Lahat ay aming dalangin at pinagpapasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kaya mga hapon po, kabayan po.